Maligayang pagdating sa Team Sam TV, ang inyong maasahang source para sa mga pinakasariwang balita at kaganapan. Kaya, i-click nga ang subscribe button at huwag kalimutang pindutin ang bell para ma-notify kayo sa tuwing may bago kaming video. Team Sam TV, inilalapit kayo sa mga balitang kailangan ninyo, araw-araw. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, mga nasawi dahil sa bagyong Christine, 70 na ayon sa Office of Civil Defense. Exclusive, daan-daang residente mula sa mga isolated na barangay sa Agoncillo, Batangas, napilitang lumikas. Matinding gutom, idinadaing. Supply ng pagkain at tubig problema sa ilang lugar sa Camarines Sur. Kalusugan ng mga taga roon pinangangambahan dahil sa patuloy na pagbaha. Bagong bagyong Leon, lumakas pa. Update sa lagay ng panahon, tutukan. Lalaki, dead on the spot matapos umanong mahulog at magulungan ng truck sa Quezon City. At anak kabugerang influencer ng Mandaluyong na si Fiang, big winner ng PBB Gen 11. Kapamilya, ilang araw matapos humagupit ang bagyong Christine, hirap pa ring maabutan ng ayuda ang ilang lugar na sinalanta, partikular sa mga bayan sa Bicol Region at Batangas. May mga lugar na isolated pa rin dahil sa mga nasirang kalsada o tulay. Patuloy ding tumataas ang bilang ng nasawi, bunga ng search operations, habang nasa halos 6 na milyong individual ang apektado ng bagyo. Para maibalita sa inyo ang sitwasyon sa mga lugar na pinaka-apektado ng bagyo at ang paghahanda naman sa bagyong Leon. Wala nang halos makain, nangangamba rin para sa kanilang kalusugan ang ilang residente sa Camarines Sur. Ito'y matapos ang hagupit ng bagyong Christine sa Bicol Region. At live mula sa Milaor, Camarines Sur, nagpapatrol si Jessie Cruz. At Jessie, nakikita namin sa kinatatayuan mo na malalim pa rin ang baha. Kamusta ang mga residente dyan? May dumating na bang ayuda? Zen, tama ka riyan. Hanggang sa mga oras kang ito ay malalim pa rin ang baha dito sa Barangay San Roque sa bayan ng Milaor, Camarines Sur. Pero ayon sa mga nakausap nating residente kanina, mas malaki na yung ibinaba nitong baha kumpara nitong mga nakarang araw. Kanina meron din ditong inihatid na ayuda mula sa local government unit, pero ayon sa mga residente, mukhang hindi ito magtatagal o yung mga ibinigay sa kanilang ayuda ay posibleng magkulang kung magtatagal yung ganitong sitwasyon. Saan mang sulok at tumingin, kita ang bagsik ng bagyong Christine sa bayan ng Milaor, Camarines Sur. Wala na ang bagyo sa bansa, pero lubog pa rin ang mga bahay. Sira ang mga ari-arian at malailog pa rin ang kalsada. Mag-iisang linggo ng ganito yung sitwasyon dito sa Barangay San Roque sa bayan ng Milaor. Kung kaya yung ilan sa mga residente hanggang sa mga oras na ito ay nananatili sa second floor ng kanilang mga bahay. Kaya yung iba naman, para makakuha ng tubig at dagdag na ayuda, gumagamit na ng balsa para makalabas ng kalsada. Ang residenteng si Mariano, sumakay na ng bangka para magbakasakaling makakuha ng inuming tubig. 1 galon ng tubig na lang anya kasi ang natitira para sa kanyang 5 anak. Pagkain, tubig, kuhaw na yung mga anak ko eh. Ganito rin ang hinaing ng mga residenteng ito na halos wala ng babaan sa ikalawang palapag ng kanilang bahay. Number 1 yung kuya. Tubig, Number one saka yung tubig talaga, saka Oo. pagkain. Oo. Kasi walang mabilihan eh. Oo. Halos ubos na ang mga tindahan. Si Raul, ilang araw nang babad sa baha, kaya hindi niya maiwasang mangamba para sa kanyang kalusugan. Dapat may mga gamot sanang maibigay din sa amin. Kasi aabutin kami ng alipungan dito, kati-kati. Kasi ang dumi ng tubig, sakit sa paa. Pero hindi pa naman sugat-sugat. Ayon sa barangay, may mga residente na ring nagkakasakit. Pero problema nila ngayon ang gamot dahil ubos na rin ang kanilang supply. Naubusan po kami ng gamot. Ang kailangan po dito, yung mga gamot sa sipon, sa ubo, tapos yung po mga sa high blood. Hindi na po kami makapasok doon sa Barangay Health Center kasi po malalim na po siya.
Samantala, bahagyan ng nakauusad ang malalaking sasakyan sa bahaging ito ng Maharlika Highway. Pero nandyang nagkabuhol-buhol ang trapiko dahil may ilan na sumisingit sa pila. Problema po sir, ito pong mga nandito nagka-counterflow. Yun ang nakakapabala po sa traffic. Kaso ang problema sir, yung mga biyahero talaga titigas ng ulo. Si Juan na nagiba ang bahay dahil sa baha, nangihingi ng kaunting tulong sa mga dumadaang motorista. Yung gamit namin, lahat. Gas out. Walang natin na kahit kami. Marami pa ring stranded na pasahero kung kaya ang ilan tulad ni Vladis na pauwi ng San Fernando mula sa Naga City, naglakad na lamang. Baha, wala sasakyan, hindi mo kami sasakyan. Baka sakali po kami mag-ano. Kanselado lahat ng biyahe ng bus patungong Bicol maliban sa mga may ruta patungong Daet Camarines Norte ayon sa PTEX. Aabot kasi sa 30 kilometro ang traffic sa Maharlika Highway sa Camarines Sur. Samantala, 7 barangay pa sa Naga City ang lubog sa baha. Kabilang dyan ang Tabuco, Lerma, Mabolo, Sabang, Abella, Santa Cruz at Triangulo. Patuloy naman ang distribusyon ng mga pagkain, tubig at hygiene kit sa mga residente. Sa bayan naman ng Bula, isinakay na sa balsa ang mga sasakyan para makatawid sa kabilang kalsada dahil sa umapaw na spillway. Zen, ayon sa Office of Civil Defense Bicol, umabot na sa 28 individual ang nasawi dahil dito sa Bagyong Christine. Samantala, nasa higit 50,000 pamilya o katumbas ng 247,000 na individual ang nananatili ngayon sa iba't ibang evacuation center dito sa lalawigan ng Camarines o dito sa buong rehiyon ng Bicol Region. Zen? So Jessie, sa iyong tansya, ilang porsyento ng Milaor ang lubog pa rin sa baha? At yung nakita namin sa spill mo kanina, no, yung halos hanggang bewang pa rin na baha, yun na ba yung pinakamataas sa ngayon na nakita mo? Tama ka dyan, Zen. Itong barangay San Roque, isa ito sa talagang nahuhuling humupa yung baha kapag may mga ganitong klaseng sama ng panahon at pagbagyo. Pero yung ilan sa mga lugar, lalo na dito sa bahagi ng barangay Flor de Lis, yung patungo dun sa Naga City, medyo nakakalusot na yung mga sasakyan. Itong lugar talagang kinatatayuan natin, ayon doon sa mga residente, ito yung lugar na talagang laging binabaha o kaya naman dito na pupunta yung mga tubig mula sa ibang lugar dahil nga catch basin itong lugar na to. Zen. May mga kailangan ba yung lokal na gobyerno dyan? Katulad ng mga balsa o di kaya ay kahit anong sasakyan, yung mga truck para maiabot yung tulong sa ating mga kababayan? Yes, Zen. Klaruhin lang natin, hindi lang dito sa bayan ng Milaor yung pangailangan na yan, kundi maging sa mga karatig lugar. Nandyan yung bayan ng Minalabak, nandyan yung bayan ng Gainza, nandyan yung bayan ng San Fernando, at iba pang bayan. Kahit sa Rinconada at Partido area, Zen, dito sa Camarines Sur, ay nakikita pa rin natin na maraming mga lugar ang patuloy pa rin hindi nararating ng mga rescuer. Ang problema kasi, Zen, yung mga rescuer na nandito sa kahabaan ng Maharlika Highway, hindi agad nakakausad dahil nga mahaba yung pila ng mga sasakyan. Kahit marami ng mga rescuer ang nandito, yung ilan sa kanila hindi pa rin nakakarating doon sa mga lugar na dapat nilang puntahan. Kung kaya't ang inaasahan natin na kung sakaling gumanda yung lagay ng panahon sa mga susunod na araw o bukas, makalabas na sila dito sa Maharlika Highway at makatungo na doon sa mga lugar na kailangan pa ng kanilang tulong. Zen. Okay, maraming salamat at mag-ingat kayo dyan, Jessie Cruzan. Nadaragdagan pa ang bilang ng mga nasawi at naapektuhan ng Bagyong Christine. Sa pagganda naman ng panahon, puspusan pa rin ang relief operations, repair at rehabilitation efforts ng pamahalaan sa tulong ng pribadong sektor at maging ng ibang bansa. Nagpapatrol, Paige Javier. Rescue at relief operations sa Bicol Region na nalubog sa matinding baha, gayon din sa Batangas na tinamaan ng mga landslide at flash flood dahil sa Bagyong Christine. Ayon sa Office of Civil Defense o OCD, umabot na sa 90 ang naiulat na nasawi. 9 dito ang kumpirmado na ng National Disaster Risk Reduction and Management Council na mula lahat sa Bicol Region. 71 ang nasaktan na nasugatan habang 36 ang nawawala, kabilang ang isa sa Central Luzon. These are running real-time count, but this will be subjected to required validation and verification ng OCD and RIMC.
Sa tala naman ng Department of Public Works and Highways, hindi bababa sa 4 na tulay ang nasira ng bagyo. By today and tomorrow siguro, we should be able to clear almost all yung mga projects except dun sa mga nananatiling bahan ng lugar sa Camarines Sur. Dito naman sa National Capital Region, sa NCR, medyo okay na. Ang hindi lang po namin mabuksan kaagad actually yung mga nasirang daan dito sa may Batangas, sa may Laurel at Tiniyak ng DPWH na maglalagay agad ng temporary bridge sa mga lugar na may nasirang tulay para may madaanan ng mga tao. Umabot na sa 1.4 bilyong piso ang tinatayang halaga ng pinsala sa agrikultura. Nasa 825 milyong piso naman sa infrastruktura. Ayon naman sa Civil Aviation Authority of the Philippines, balik normal na ang operasyon sa mga apektadong airport dahil minimal lamang ang pinsala sa mga paliparan sa Bicol at iba pang apektadong lugar. Wala na ring mga stranded doon. Samantala, konti na lamang ang stranded na pasahero sa mga pantalan, sabi ng Philippine Ports Authority. Hinihintay na lamang ang abiso ng Philippine Coast Guard o PCG kung pwede nang maglayag muli ang mga sasakyang pandagat, partikular sa Palawan, Negros Occidental at Zamboanga. Sa kabuuan, mahigit 1.4 milyong pamilya o 5.7 milyong individual ang apektado ng Bagyong Christine, karamihan mula sa Bicol Region at Central Luzon. patuloy pa rin yung pagpapadala natin ng tulong sa North habang ina-allow tayo ng weather. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, dumating na sa Bicol Region ang 700 galon ng tubig linggo ng umaga. Mahigit 400,000 family food pack ang naipamahagi na ng kagawaran. Nagkarga rin ng relief packs, bigas at tinapay ang PCG sa BRP Suluan para ipamahagi doon. Dumating na rin doon ang ayudang bigas, delata at iba pang pagkain mula sa tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Bukod sa Bicol, tumanggap rin ng food boxes ang mga residente sa 3 barangay sa Lipa City, Batangas. Nauna nang nagsagawa ng relief operations ang OVP sa Pangasinan at San Mariano, Isabela. Dumarating na rin ang tulong mula sa ibang bansa. Ipinadala ng Australia ang emergency food truck nito sa Camarines Sur. 50 truck naman ng family food packs ang galing sa United States Agency for International Development o USAID para sa mahigit 400,000 apektado ng bagyo. Ipinaabot naman ni Chinese Ambassador to the Philippines Wang Jilian ang pakikiramay ng Beijing at kahandaang tumulong sa bansa. Naunang dumating nung Sabado ang C-130 cargo plane ng Singapore Air Force at EC-725 helicopter ng Royal Malaysian Air Force para tumulong maghatid ng ayuda. Inaasahan ding darating ang tulong mula sa Brunei, Indonesia at iba pang bansa sa mga susunod na araw. Paige Javier, ABS-CBN News. Puspusan ang pagligas sakay ng mga bangka ng mga residente ng 2 barangay sa Agoncillo, Batangas. Bukod sa idinadaing nagutom, nangangamba rin sila sa parating na panibagong bagyo. Live at exclusive mula sa San Nicolas, Batangas, nagpapatrol si Dennis Datu. Dennis, gaano karami ang mga residente sa mga isolated na barangay at saan sila kumukuha ng pagkain? RG, halos 6,000 ang bilang ng mga residente doon sa Barangay Banyaga at Barangay Bilibinuang na isolated pa rin hanggang sa ngayon dahil sa mga nasirang daan at ang tanging paraan lamang nila para makalabas sa mga barangay nila ay ang pagdaan sa lawa ng Taal sakay ng mga bangka. Sa sakay din ng mga bangka, idinadaan ng lokal na pamahalaan ng Agoncillo ang mga relief goods na unti-unti na nilang niahatid doon sa mga nasabing isolated na barangay. Lula ng bangka, narating ng ABS-CBN News ang Barangay Banyaga na isa sa 2 barangay na isolated pa rin sa Agoncillo. Gumuho ang mga gilid ng bundok na tumabon sa mga bahay. Halos wala nang makita sa bahay ni Gina. Laking pasasalamat lang niya at walang namatay sa kanila. Kasama na kami ng pag-agos. Doon po kami itinigil sa tapat na yun. Karga ko po yung aking apo na mag-1 taon. Tapos yung asawa ko po, dito siya sakali po. Baka po hindi na dito kami magtayo. Walang pinagkaiba ang sitwasyon sa Barangay Bilibinuang. Daing ng mga residente ng 2 barangay ang kakapusan ng pagkain at maiinom na tubig. Naghatid na lokal na pamahalaan ng mga tubig at pagkain pero marami na ang nagpasyang lumikas. Dala ito ng nararanasang hirap at takot sa paparating na bagyo.
Baka bumaha uli, wala na kaming bahay. Wala mainom. Ng tubig. Maya't maya ang pagbiyahe ng mga bangka, lula ng mga bata, matatanda at may sakit. Ay, nakakatakot po. Lubog na po ang mga bahay. Dahil po kami may senior citizen, baka po biglang bumagyo na naman. Natatakot na po kami na madaanan uli ng baha. Tapos po mayroon kaming baby, pinaunad na po namin kanina sa poblasyon. Sa bayan ng San Nicolas sila dumadaong kung saan inaalalayan sila ng Philippine Coast Guard at ng lokal na pamahalaan. Ipinatupad rin ang preemptive evacuation sa Agoncillo kung saan higit 2,000 residente ang inilikas. Preemptive na po at baka po sumama uli ang panahon para sa ganun wala pong magbuwis ng buhay muli. Yung mga tao mismo po ang nagkaroon ng panic na baka may parating uli na bagyo. So ang gusto nila, safe po sila. 6 pa ang nawawalang residente sa Agoncillo, kasama na ang lolo ni Dan Robert. Kwento ni Dan Robert, nasa bundok sila habang nag-aalaga ng mga hayop nang biglang gumuho ang bundok at tangayin sila ng ragasa ng baha. Hawak na hawak ko ang tatay ng mahigpit. Bigla ako nabitawan dahil po may tumama ko sa aking kahoy sa katawan. Minamadali na ang clearing operations habang pinag-aaralan na ang paglalagay ng temporary bridge sa mga nawasak na kalsada para marating ang mga isolated na barangay. May dumating tayo mga Philippine Army. Ang sabi nila meron silang combat asset na magagamit parang temporary bridge. So sa ngayon na dito sila sa site at pinag-aaralan. Sa Taal Lake, masangsang na ang amoy dahil sa mga nagkalat na patay na mga isdang tilapia. Napinsala ang fish cages ng bagyo kung kaya't malaking kawalan ito sa kita nila. RG, dito sa San Nicolas, Batangas ay agad namang pinapakain at chinecheck ang kalagayan ng kalusugan ng mga lumilikas na residente mula doon sa 2 isolated na barangay ng Agoncillo, Batangas. Itong mga lumikas na ito ay dinadala naman sa mga evacuation centers sa bayan ng Agoncillo habang ang iba naman ay tumutuloy sa kanilang mga kamag-anak sa ibang bayan. Pagkain at maiinom na tubig pa rin ang hiling ng ating mga kababayan dito sa Agoncillo, Batangas, lalo na dun sa 2 isolated na barangay. RG. Dennis, may plano na ba kung paano hahakutin ang mga nangangamoy na patay na isda diyan? RG, yung mga naglutang mga patay na isda sa lawa ng Taal, yung mga tilapia, ay kumikilos na mismo yung mga mangingisda, yung mga fish cage operator, kanila itong isinasako at dinadala, ay binabaon nila ito, inililibing, RG. Maraming salamat, Dennis Datu. Ang latest naman sa bagong bagyo, bahagyang lumakas ang bagyong Leon habang patuloy na kumikilos pakanluran. Batay sa huling weather bulletin ng Pag-asa, ang bagyong Leon ay huling namataan sa layong 1,010 kilometers sa silangan ng Central Luzon. Taglay ng bagyo ang lakas ng hanging aabot sa 75 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong umaabot sa 90 kilometers per hour. Ayon sa Pag-asa, sa loob ng 24 na oras, inaasahang magiging severe tropical storm ang bagyo at pagsapit ng Martes, magiging isang typhoon ito. Dahil naman sa trough o buntot ng bagyong Leon, asahan ang maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa bahagi ng Catanduanes. Ang Western Visayas, Negros Island Region, Occidental Mindoro at Palawan ay makararanas naman ng maulap na papawirin na may kalat-kalat ding pag-ulan at thunderstorms dahil naman sa southwesterly wind flow. Dito naman sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa, partly cloudy to cloudy skies na may kasamang isolated rain showers o thunderstorms ang aasahan dahil naman yan sa localized thunderstorms. Bibilib tayo sa galing sa pagpipinta ng gifted artist na si Nina Bantoto dahil sa kabila ng pagkakaroon ng autism, nangibabaw pa rin ang kanyang talento. Pinasok ni Bernadette Sembrano ang makulay na buhay ng kanyang mga sining. Nakamamangha ang bilis ng kamay ni Nina sa pagpipinta na hindi mo aakalaing nakagagawa na ng makukulay na obra. My name is Nina Gabriel Tan Bantoto. I am a 28-year-old young adolescent with autism. I like ABBA, Disney, K-pop, and P-pop.
Pagdating ko pa lang sa kanilang bahay, humangad agad ako sa agaw pansin niyang mga painting, pati na rin ang talas ng kanyang memorya. So have you been to every Disneyland? Disneyland in LA, Orlando, Paris, Tokyo, Hong Kong, except Shanghai. 2020 was Pluto's 90th anniversary. In 2022, it was Goofy's turn. Bata pa lang, nakita na ni Mommy Arlene ang angking talento ng anak. So yung maliit siya, ano yan, magdududal-dudal yan, mga drawing-drawing sa papel, sa scratch paper. Pag nagdo-drawing siya, yung mga Mickey Mouse, perfect yung drawing niya. Yung ratio and proportion. At ngayon, hindi lang sa papel makikita ang kanyang mga artworks. Meron na rin sa mga bag, pottery, at pati sa gift wrap. Nakaimprenta na rin ang kanyang digitized design. Ang makukulay na obra ni Nina Bantoto ngayong linggo sa Tao Po, 6:30 ng gabi sa A2Z, Kapamilya Channel at Kapamilya Online Live. Susunod, huling biktimang natabunan ng landslide sa Talisay, Batangas, natagpuan na. At sunog sumiklab sa Mandaluyong at Cebu City.